April 13, 2024. Blessed day to everyone. Watch Papa Bot lecture today. Water is life. Ang tubig ay buhay. Nagatarutan na ako, wala man nabi ka mo cellphone number. Ay, may ara, sir, ni ato. Ligamay, dito tani sa guwa. O, ay, makagiyaro na sa gawa. Isay. Nagkabihis na ako, pinawisan eh. Puti na yung suot natin. Nakabili pa tayo ng balbakwa. Sabado ngayon. Sabado. Walang trabaho. May naisip lang ako yung alam mo yung pinakapangit na gagawin yung tao yung sinungaling. Di ba? Pag sinungaling ka, mawalan ka ng grasya. Kung sa Bisaya, Pailonggo, gabaan ka, ketikalon ka. Kung bakakon ka, daghan kay mapaabot nga dili maayo sa imong kinabuhi. Sinabi ko, hindi maganda yung sinungaling, sa lahat na nagasubaybay sa akin, limit your lies, or stop lying. Ayan. Hindi maganda. Kaya nagkagulo ang mundo dahil sa mga sinungaling na tao. I-promote mo yung sarili mo o grupo mo, haluan mo ng kasinungalingan. English natin. You're trying to promote your group, but you capitalize on not telling the truth. You are ballooning. You don't say things as normal as it can be. Yung may padding. Kaya yan ang kaguluhan ng mundo natin. Hindi naman natin ito madala sa langit, hindi natin madala sa kabilang buhay yung ating pinaghirapan. Kaya dito tayo nag-vlog. Dapat nakasubaybay kayo kung paano ang buhay, kasi explain natin buhay ngayon. Nakalimutan ko magsabi ng title.
Ayan, ito si Papa Bot. Ha? Papa Bot uli. Ha? Salamat sa nagasubaybay sa atin. Ha? Mga segment dito, minsan nakalimutan kong gawa ng reels, yung mga flashing point, ha? Mga salient videos. Pero sige lang. Gagawa tayo ng vlog about life. Oh. Oh, 'di ba? May buhay tayo, binigay. Oh. Malapit na. Sabi ng 50 years ago, ha? Half century ago. Sabi ng simbahan, malapit nang bumalik si Kristo. Sa akin lang. Pag natanggap mo ang Panginoon, magbalik man siya wala, basta nasa iyo na. Kasi in snap of second, pwede kang bawiin. Do not wait for Jesus Christ to come. Ha? For me, ang second coming or third or first coming is once you know that there is God. Ha? God man. Ha? Si Jesus Christ, God man. Hindi siya ordinaryong tao. He is a God man. Ha? Talagang God siya. Ha? Oh. Pag natanggap mo yan, pag natanggap mo si Jesus Christ, mayroon ka ng assurance na ayun, tawag niyan, kaligtasan. Ha? Huwag kayo maniwala sa mga plagiarism na ginagawa ng ibang grupo. Ha? Gawa-gawa lang yan, hindi nila ma-prove eh. Ha? Before sa 5th century, tapos ng Biblia eh. Canonized na yan. Ha? Tapos na. Sabi nyo, ilang beses yan inulit? Hindi. Translation lang yan, hindi yan iniba-iba. Ha? Many languages. Yan. Pag natanggap mo si Jesus Christ, anytime, darating yung sakuna, darating yung judgment sa'yo. Ha? Huwag na natin hintayin yung apocalypse, yung rapture. Huwag na. Tanggap mo ngayon, prepare to meet thy God pag natanggap mo. Ayun, di ba? Simple, di ba? Prepare to meet thy God. Amos 4:12. Yan. Wala na, huwag mo nang hintayin. Repent. Repent and sin. Walk the earth and sin no more. Yan sinasabi ko, di ba? Sin no more. Repent. Walk the earth and sin no more. Yan. Gaya nung nakarang araw. Sampulan to ah. Yung nakarang araw routine na gumagawa ako ng something. Alam mo nangyari? Bigla akong yumuko. may dinampot ako. Hindi ko namalayan. May nakausli pa lang bougainvillea. Ayan, gaya nito. See? Gaya nito. Diba, laki-laki lang tinig. Pag tinamaan ka sa mata nito, bulag. Ayan. Ito, oh. Ayan. Ganyan. Bakit may bougainvillea? Gustong gusto ni Mrs. eh. Ha? Ngayon, bigla akong tinamaan sa mata. Mabuti hindi ako nabulag. Bigla lang. May dinampot lang ako. Mga alas 4 ng hapon. Sa buong araw, maganda pang pakiramdam ko eh. Kung nabulag ako, wala na. That's life. Yan ang buhay. Hindi tayo tatagal.
And araw-araw, by grace of God, tayo ay naprotektahan by grace of God. Hindi natin may-ari ang buhay natin. May tao talagang gumawa at kukuha sa atin. Kaya minsan for the last 60 years, kasi parang 5 years old, mayroon na akong thinking, may pag-iisip na ako. I can recall 6 years old, ma-recall ko hanggang ngayon iniisip ko lang talaga yan, hindi ko sinasalita, na balang araw matatapos din ang buhay natin. Yan, kaya naging mabait na bata ako dahil na-introduce ang Panginoong Hesus. Ang ganda niya, hindi magulo ang buhay ni Hesukristo. Ginugulo lang ito ng mga tao na mahilig ng armas. Power, armas, baril. Yan. Sorry kasi polemics ang ating tema ngayon. Ang category, yung medyo offense. Alam ko naman, matagal na ako nag-depend ng Bible naniwala na ako sa Bible. Paano na lang kung hindi mo parating sa iba na mali ang kanilang ginagawa? Di ba? Mahilig ka ng armas, mahilig kang gumawa ng tunnel, kung ano-ano pang mga worldly na mga structures, trying to prove yourself that you have the group, you have the power, you have your own belief that your God will protect you. God of turmoil. Akalain mo gusto mong manatili at manalo sa mundong ito, gagawa ka ng tunnel, lahat ng pera to clarify, nabubuhay lang kayo sa ayuda. Konti lang ang sariling pera na gawa nyo sa community nyo. Diyan sa Gaza, nabubuhay kayo sa ayuda. Limos kung sa Ilonggo pa. Nabuhi mo sa pangayo. Yan, ulitin ko, diyan sa Gaza. Sa Gaza, instead na mabuhay ng tama, yung mga ayuda nila na tinatanggap, ang kanilang nagpapalimos ayan, ginagawang tunnel. Hindi ko alam kung bakit may tunnel. Ang laki ng gastos niyan. You are building your safe houses, your safe heaven underneath the ground, thinking that you will live forever and ever. Ano yun? Compromising yung mga desisyon nyo Tamad ba kayo? Anong grupo kayo? Tamad? Mga ayuda, imbis na i-support nyo sa mga bata, sa medical, sa education, ginawa nyo yung tunnel. Loko-loko. Huwag na chong. Sinabi ko, polemics ako Radical Christian ako Ngayon lang lumabas, 65 years old na ako. Tumahimik ako ng almost that long.
Ganon din kahaba ang aking pananahimik. Sana magkakilala tayo. Ito si Papa Bot. Ha? Doing offense. May polemics. Ipaintindi ko lang sa inyo na mali yung ginagawa nyo. Di ba? Tapos, pasigaw-sigaw pa kayo ng alak. Alak nyo ay bar. Lalong-lalo na makapatay kayo. Hindi, pangit. Pangit yan. Hindi magandang ugali yan. Hindi makatao yan. Kaya mag-isip-isip na kayo. If you want to live longer, trust God, na sinabi ko. Nung isang araw, split second lang. Tanggal na sana kung yung mata ko matanggal na. So siguro, ang magagawa ko, lakad-lakad. Lakad-lakad na lang, ha? Siguro, hindi na ako makapag-drive. Yeah. Kasi isang mata na lang eh. Mahirap mag-drive ng isang mata. Yan. Kaya tandaan nyo yan, ha? Split second, mawala tayo sa mundo. Ha? Dandahan. So sinabi ko, ang topic natin from buhay ng tao, from sperm to germ. Ha? Eh wala naman sa atin na nabuhay bigla. Galing sa Holy Spirit eh. Isa lang eh. Jesus Christ lang eh. Pag ang journey mo is mortal, from sperm to germ, ulitin ko ha, biological ang creation mo. So normal ka na tao. Hindi ka Diyos kaya kay Jesucristo. Makinig kayo, ito si Papa Bot. Hindi mahirap kausapin si Papa Bot. Hindi ko naman sinabi dami kong alam. Rule number 1. To live a happy life. Happy life. Technique to In order to live a happy life, do not tell your secret. Di ba? Umabot lang ng 65 years old si Papa Bot, wala kayong narinig. Hindi sabihin nyo, nagkalat ako ng lagim. Hindi ako nagkalat ng lagim, no? Di ba? I was brutally subdued by trials and mga grabe na extreme experience sa life, pero wala akong sinirang buhay. I never utter any bad words against one person. Kalmado lang si Papa Bot. Kaya maniwala kayo, simple na tao lang si Papa Bot. Kung sa Bisaya lang, ginagdaog-daog lang gani, hangtod ka, dagdaogon lang, sige lang. Importante, pag nag-join kayo sa aking journey, I will reveal it to you gradually. What is life, what is you, what is me, and what is all and everything around you. Ito na. Rabbit trail, yan. Inalis na. Sana umabot sa authority. Yung aking previous. Doon. Boy, people, sa construction ng Filipino, pag may mga ganitong construction, 100 meters o 50 meters away, maglagay kayo ng early warning. Huwag na yung nylon lang. Early warning ka agad. Nung nakitang nylon, simplang na, patay na. Di ba? Common sense. Balik tayo sa lecture. Serious tayo. Ginagawa nyo kasing laro ang buhay eh. Dahil naniwala kayo diyan sa mga tao sa Gaza, naniwala kayo ang mga similar na mga ideas, kasi umabot yan sa Mindanao eh, sa buong mundo.
They trusted, they practiced struggle, the term it, jihad. Jihad, hindi ako nakakarinig yan sa Bible. Wala yan, makamundo yan. Kasi sabi ng God, trust me. Kasi dinideny nyo eh. You always confront the real God. You disown God. Yung nagsasabi na trust in the Lord. Bakit ka mag-struggle kung sinasabi ng God na trust in the Lord? Di ba? Wala nang struggle. Mali yung nag-struggle ka pa eh. Di ba? Kaya magulo ang mundo dahil diyan. Depend. Kasi ginadaog-daog daw sila yun. Inaapi daw sila kaya depend sila ng depend. Wala nag-depend. Ano ba yan? Gradually binigyan nga tayo ng mahabang buhay sa history. Since buhay ni Jesucristo, pinanganak si peace be with you, peace be with him, hanggang ngayon. Kaya lang walang tunay na nagsulat ng maganda na experience except ang Holy Bible, dahil sa 5th century pa lang tapos na. Di ba? 6th, 7th century yata pinanganak si 6th century pinanganak si peace be with him. 5th century pa lang tapos ng Holy Bible. Kahit saan ka mag-research yan, gradually i-explain natin yan kung kailan. Tapos na yan. Ngayon binabaliktad yan hanggat ang mentality nila sila na talaga ang tama, na they were oppressed, ganyan, they need to struggle. Akalain mo sa Philippines, especially Mindanao, hindi ko alam kung saan to galing eh. Sa kanila daw Mindanao. Sinong sabi? Saan galing Bilaan? Saan galing Tibuli? Loko-loko, wag na chong. Di ba? Kasi mahilig kayo ng struggle eh. Yan, struggle. Sila naman eh, matagal na dito. Centuries na sila dito. Di ba? Hindi siguro naman sila naging separatist. Iba ang culture nyo talaga eh, dahil nahaluan kayo ng wrong doctrine. Yung mga taga-Gaza and similar people, galing yan sa Africa eh, mga brutal na mga jihadist. Palagay natin yung mga brutal na, ayun tawag yan, mga extremist. Galing yan sa mga Africa. Walang history kasi na galing sa Saudi. Ito lang lately lang dumating sa Saudi, sa Arabia. Pero ang pinaka brutal itong galing sa Africa. Pwedeng Iran. Yan, takip muna tayo. May alikabok. Ayaw ko magkasakit. So nakaintindihan tayo, Ang buhay natin ay talagang snap, 1 second pag inalis ng God. Kaya wag na, ito sabihin ko sa inyo, papabot, hindi naman ako pastor, but just discern who is talking to you. Okay, kung wala kang Panginoon, you don't trust God gaya ng mga Hindu. Yan, aywan ko kung anong God nila, Buddha, hindi ko alam yun. Pero puno ng Bill of Rights yan, good works. Punta ka sa Thailand, mga tao doon hindi na kailangan mag-worry ng kanilang slippers. Ilagay lang sa labas ng bahay, walang magnakaw. Di ba? Culture of peace, and they stand up with the Bill of Rights, yung tama na pamamaraan. Di ba?
buhay na civilized. Di ba? Kahit na yung walang God. Ang ang siraulo yung naniwala na jihad, killing Christians, killing the Jews, killing the innocent, tapos isang tipay yung kanilang masamang gawain. Wala yun. Siraulo yan. Huwag kang maniwala dyan. Okay, so that's why I'm here. Sabihin ko, practice what is good, civilized style of living, yung hindi, yung may golden rule, di ba? Kasi pag may golden rule ka, kahit na anong religion mo, kahit na anong paniwala mo, stick to the Bill of Rights, yung maganda ugali. Mayroon kang stick to the golden rule, yung baga huwag mong gawin ang mga bagay na hindi mo gusto gawin sa'yo. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Ulitin ko, pag ayaw mong mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Naalala ko tuloy yung magnanakaw sa gobyerno, magnanakaw sa private sector. Yan. Kung nagkataon na kayo na naman ang nanakawan, di ba? Pumatay ka ng inosente, tinutulan mo ng liig, kung mangyari na naman sa nanay, kapatid mo, di ba, sa pamilya mo, di ba masama din ang pakiramdam mo? Kaya nandito si Papa Bot, just to remind, no? Ang babaw lang naman ang alam ko ito lang ma-share ko, be righteous, yun lang. So sinabi ko, ulitin ko, kapag nandyan pala ang grasya ng Panginoon, protektahan ka ng Panginoon. Gaya ko, I owe it to God. Thank you Lord God, hindi ako nabulag. Yan. hindi natin masiguro no? Pero pag may protection ka from God, gaya ko, ulitin ko, kung nabulag ako ng isang araw, iba na ang takbo ng buhay natin, di ba? Mag-iba na. I don't know kung paano i-handle yan, mga stress na yan. Akalain mo wala kang mata, nalala ko tuloy si Freddy Aguilar, bulag pipi pingi, masakit, diba? So we are still lucky, we are normal. Kaya nung pag nakita ko ito naka-uniform ng terorista, naka-uniform ng sundalo, hawak ng armas, wala yan. Simple lang tingin ko yan, simple lang, pero mayabang. Armas, pasigaw-sigaw ka dahil may grupo ka. Takot ka naman kung kayo lang mag-isa, matapang ka lang kung marami kayo. Ganoon. Ito naman mga pulis minsan nagre-raid na nagnanakaw, nag-raid nga kayo ng droga, example lang, pero yung makita nyo diyan along the way, bit-bit nyo welding machine,
mga equipment sa bahay ng tao, alahas, pera. Pero naka-uniform kayo ng sundalo. Hypocrite, di ba? Hypocrite. Oh, ito naman ang traffic enforcer. Ilagay lang natin, ginit ulo ko ba? Yan, sexy yan, no? May mga yan, yellow green pa yan sa katawan. Naka full battle gear. Paparahin ka. Kung ano-anong nakikita ang mali. Malisyoso eh. Yan, mainit talagang feeling ko dyan sa mga malisyoso. Maggawa nga natin yung blueprint. Sundin na lang yung ibang batas ng ibang bansa. Diba? Doon walang ganyan eh. Walang malisyoso na pulis doon. Wala nang armas ng security guard doon. Dito may armas talaga. Hindi natin bago-bago yung society natin dahil maraming magnanakaw sa atin. Gaya ng suggestion ko, maglagay ng early warning na solar dyan sa mga barrier anywhere. Early warning. Kung solar light yan, nanakawan yan kasi solar light. Yan, yun ang pinaka mahirap. Yan. Mahirap na ugali yung malisyoso. Yan, ito. Buhay natin hindi tatagal. We cannot live here more than 200 years. Dito na lang kaya. Tapusin natin. Ha? God bless you. God keep you and God shine His face on you and turn His face towards you and give you peace. God bless. Yeah. April 13, 2024. Bye-bye. Kaya mo init? Ha? Kaya mo init? Kaya ako na lang. Grabe no? Tayo. Sigado? Bilib ko sa mga tao nga para sa inyo ba? Ako galakat lang ko. Halin ko to sa rotunda. Napang ko, drive ko motor. Hindi ko tabi ko ang init. Kaya bilib ko sa inyo ba, makaya nyo. Sige lang, samugin na no. Kay pilakad lang, basi masayro man ko. Practice lang ko eh. Tigulang na ba, play dad mo? Parehas ta. 65 naman ko. Tigulang na. Doon hindi ko na kaya ba. Kaya pa. Ang init sang adlaw, hindi ko kaya. Kaya bilib ko makita ko mga driver doon, grabe. Naka-long sleeve lang na. Basta lang sa makaya. Pag hindi naging makaya, pahuwayin naman mga pinipon mo nga. Naka-long sleeve lang ba? Grabe gid ya. Kaya hamak mo bilog nga adlaw ka kung gisa. Ako, gasta mo lang ko lang. Oo, sige, mayo eh. Budlay na. Gani. Oo, galakat-lakat ko kay para exercise. Kay maanad ko sa init. Alin din sa gamay ko, wala ko obra sa init. Wala. Daw subong pa lang. Sang elementary, di ba garden man ta? Oo, ibang init sa to eh. Vitamins sa init sa to. Dahampang ta sa basketball. Init, wala pa gym sa to kayo eh. Wala pa gym eh. Kaya agwanta gid. Practice ah. Taga Marbil ka man? Oo, Rebil ka lang. Agribil ka? Okay. Mayo. Sige ah. Believe lang ko sa tao nga nagatrabaho, tama ba? Believe. Shortcut. Dala pangawat pre no? Dala pangawat sila no? Oh, te. Yeah, sige. Ingat. Oh, ingat ah. Buhay ng mga tao. Yan, believe akong kausapin to eh. Bakit ka umilaw?